Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Ramon. Isasalaysay ko ang kwento na matagal ko nang gustong kalimutan. Pero patuloy na bumabalik tuwing sumasapit ang 2:00 ng madaling araw. Isa akong dating tindero sa isang maliit na sari-sari store sa barangay San Isidro. Sa gilid ng lumang highway na nagdurugtong sa Lucban, Quezon at mga karatigbayan. Tahimik ang lugar sa araw, ngunit sa gabi, lalo na kapag umuulan at halos walang dumadaang sasakyan, parang may sariling hininga ang dilim. Ang tindahan ay minana ko pa sa tiyuhin kong bigla na lang nawala. Walang bangkay, walang paliwanag, basta isang araw ay hindi na siya umuwi. Ang sabi ng mga kapitbahay, huli siyang nakitang nagsasara ng tindahan bandang hating gabi. Kinabukasan, bukas pa rin ang ilaw. Nakabukas ang rep ng soft drinks, pero wala na siya roon. Pinagpag ko noon ang kwento, Boss Pau. Iniisip ko na baka sumama lang sa iba o may tinatakasan. Hindi ko alam na ang mismong pwesto ng tindahan ang dahilan kung bakit hindi na siya natagpuan. Noong una ay normal lang ang lahat. Maaga akong nagbubukas, nagsasara ng 11:00 ng gabi. Ngunit habang tumatagal, Boss Pau, napapansin kong may mga bagay na hindi tumutugma sa karaniwan. May mga panindang nababawasan kahit ako lang mag-isa. May mga barya sa kaha na malamig na parang galing sa rep. At may mga gabing kahit patay na ang ilaw sa labas ay may anino pa ring dumadaan sa harap ng salamin ng tindahan. Isang gabi, Boss Pau, ng Hunyo, kasagsagan ng tag-ulan. Napilitan akong magbukas hanggang hating gabi dahil may piyesta sa kalapit na barangay, ang Barangay Maynova. Umuulan ng mahina at manipis ang hamog, at ang mga ilaw ng poste ay tila nilalamon ng dilim. Doon ko unang naramdaman, Boss Pau, ang kakaibang bigat sa hangin. Parang masikip ang paghinga ng paligid. Habang naglilista ako ng paninda, bigla kong napansin na ang orasan sa dingding ay tumigil sa 12:00 eksakto. Hindi ko iyon pinansin agad hanggang sa marinig ko ang mahinang kaluskos sa likod ng tindahan. Sa may lumang bodega na dating imbakan ng bigas at asukal. Mula noon, Boss Pau, tuwing sasapit ang 12:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, may mga nangyayaring hindi ko maipaliwanag. May mga gabing bumubukas ang pinto kahit nakalak. May mga gabi ring may bakas ng putik sa sahig na tila galing pa sa sapatos na hindi ko naman suot. Ang pinakamatindi ay ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Kahit malinaw na ako lang ang tao roon. Parang may nakatingin sa likuran ko. Pero kapag lumilingon ako, ang makikita ko lang ay ang reflection ko na parang hindi sabay na gumagalaw. Isang madaling araw, Boss Pau, habang malakas ang ulan at halos wala nang dumaraan, napilitan akong manatili sa tindahan dahil bahana ang kalsada papuntang bahay. Doon ko nakita ang isang bagay na tuluyang bumago sa pananaw ko. Sa salamin ng freezer ay may refleksyon ng isang lalaking nakatayo sa likuran ko. Payat iyon, basa ang damit, at ang muka ay parang unti-unting binubura ng dilim. Nang lingunin ko ang likuran ko, ay wala naman. Ngunit sa salamin, nandoon pa rin siya.
hindi gumagalaw at tila naghihintay lang. Mula sa gabing iyon, Buspaw, nagsimula na akong managinip ng gising. Nakikita ko ang tindahan sa ibang anyo. Mas luma, mas madilim. Parang dekada 70. Nakikita ko rin ang mga dating tindero na hindi ko kilala. Isa-isang nakatayo sa pwesto ko. Pawisan, pagod, at may parehong ekspresyon ng takot at pagtanggap. Unti-unti kong napagtanto, Buspaw, na ang tindahan ay hindi lang simpleng hanap buhay. Isa itong lugar na kumukuha ng kapalit. Sa mga sumunod na araw, naramdaman kong humihina na ako, Buspaw. Madalas akong hilo. Bumibigat ang katawan ko tuwing gabi. At tila mas nagiging malinaw ang mga anino kaysa sa mga tao. May mga oras na naririnig ko ang mga tunog ng tindahan kahit sarado na ito. Ang tunog ng kahera, ang pagbukas ng pinto, ang paglagitik ng bote. Kapag sinusubukan kong umalis, parang may humihila pabalik. Isang di nakikitang tanikala na nakabaon sa sahig. Isang hating gabi, Buspaw, bandang 2:00, tuluyang namatay ang ilaw sa buong barangay. Walang ulan, walang hangin, pero napakalamig. Sa dilim ay unti-unting luminaw ang loob ng tindahan. Kahit wala namang ilaw, nakita ko ang mga marka sa dingding na dati ay hindi ko napapansin. Mga pangalan na tila inukit ng kuko. Mga petsa na magkalayo ang taon. At lahat ay nagtatapos sa parehong oras, 12:00 hanggang 3:00. Doon ko naunawaan na ang mga naunang tindero, Buspaw, ay hindi pa umaalis. Sila ay nanatili. Hindi ko na matandaan, Buspaw, kung paano ako nakalabas ng tindahan ng gabing iyon. Ang alam ko lang, nagising ako sa gilid ng highway, malapit sa arko ng lukban, basang-basa at nanginginig. Kinabukasan, binalikan ko ang tindahan para kunin ang mga gamit ko. Ngunit wala na ito. Ang naroon na lang ay bakanteng lote. Tinubuan na ng damo. Parang matagal nang walang nakatayong gusali. Subalit, kahit wala na ang tindahan, Buspaw, dala-dala ko pa rin ang oras na iyon. Tuwing 2:00 ng gabi, humihinto ang orasan sa bahay ko. Tuwing 2:00, nakakaramdam ako ng lamig at bigat sa hangin. At tuwing 3:00, parang may isang sandaling nawawala ako sa sarili ko, Buspaw, na para bang may nagbabantay pa ring tindahan gamit ang katawan ko. At ito ang kwento ng isang tindero na hindi tuluyang nakaalis sa pwesto. Isang totoong kwento na patuloy na nabubuhay sa bawat gabing tahimik, sa bawat ilaw na kumikislap, at sa bawat tindahang bukas kahit walang taong nakikita. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.